Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. I'm so blessed po this morning to dito sa church natin sa Noveleta. Kami po ay tuloy ko lang yung kwento saglit at Gina nagkwento. Kasi syempre naman malaylayo po yung narating ko, no? Kaya kailangan sulitin natin, di ba? Huwag kayo maiinip, pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiinip dahil kasama natin ng Diyos. Amen. Amen. No. Amen. Praise the Lord. Ako po yung may bahay, no, na Pastor Manny Rojas. Dito po kami sa Noveleta rin before, sa Seaview. At kami po ngayon ay nagpapastor na sa Jesus is Alive, sa Glendora, USA, sa California po. At dahil doon, kami po tinawag ng Lord doon para magsimula ng gawain since 2000. So, 25 years na po kami nandoon. And every time po na umuwi kami rito ay we see to it po kasi ngayon si Pastor Manny, siya po ang preacher sa Maine. So, kaya po kami umuwi ngayon ng Pilipinas dahil po for God's purpose. And then, kaya po sabi namin ni Pastor Manny, may dalawa kaming Sundays dito, gusto namin maghati po kami ng panahon na mabigyan namin, mabisita po ang bawat isa sa inyo. Dahil po, it's our joy, our great pleasure na mag-serve sa Lord. Na pwede naman kami magkasama doon sa church. Pero sabi ko, maximize natin yung time. Na yung bang makasama po kayo, mapalakas, ma-share yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya po, hindi aksidente na nandito tayo. Ito po ay inappoint ng Diyos sa ating lahat. And seeing Pastor Anthony at si Gina po, totoo po yun. Kami po ay nagkasama sa bahay ni Gina, no? Si Ate Gina. At tumigil, 3 years pala, Ate Gina. Ninang po siya nung aming bunso, si Lyra. At ninang naman po ako sa kasal nila. Tapos, si Pastor po ang nagkasal sa kanila, si Pastor Manny. So, si Ate Gina po ay paano ba, umakyat ng ligaw si Pastor Anthony sa bahay namin at doon din siya bumaba para ikasal kay Pastor Anthony. Diba? Ang ganda ng love story. Kaya po, I believe, knitted together, our hearts have been knitted together by God. At dahil po doon, we always see to it na kapag umuwi po kami ay nagkikita-kita. Alam niyo po, ang manirahan sa Amerika ay mahirap na, sabi nila, parang Disneyland. Hindi po lahat ng experience doon ay Disneyland. Meron din pong trials. Alam niyo po, nagkwento na, no? Gusto niyo bang makinig? Ang buhay po sa Amerika ay kung hindi ka tinawag ng Diyos, sabihin natin, maganda Amerika, pero kung hindi ka rin lang tinawag ng Panginoon, ang hirap po kasi dito po sa Pilipinas, bagamat mahirap ang buhay, sama-sama eh. Doon po, wala kami, ang kapatid ko, dalawa lang kami, andito yung sister ko. Mahirap po yung malayo at ang buhay po doon ay kanya-kanya. Sa fellowship lang kami nakikita-kita ng mga kapatiran dahil po busy ang tao sa Amerika, panay ang trabaho ng mga tao doon. Kaya po, bless ka kapag andun ka, you know that you are in the center of God's will. Kapag alam mo na nasa loob ka ng kalooban ng Diyos. Diba? Dahil hindi Amerika ang sagot, hindi anumang bansa ang sagot, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kundi si Jesus. Amen po. Kaya kapag binigay mo yung buhay mo kay Jesus, alam mo na nasa sentro ka ng kanyang kalooban, andun po ang pagpapala. Kaya po kami masaya na nakauwi muli. Mamaya marinig niyo yung mga ginawa ng Lord sa aming pong buhay. So this morning po, ay nais kong ihatid sa ating lahat ang mensahe ng Diyos na sa umagang ito ay pinamagatan ko po ng alright. Ha? Ay, ito na pala ako. Pasensya na kayo. Hindi sanay may TV sa harapan. Lagi ako napapatingin. The God who restores. Amen. Kilala mo ba yung Diyos na sinuko mo yung buhay mo? Katulad sabi kanina natin, diba? Sa marriage, sabi ni Pastor Anthony, kapag babalikan mo, alam mo yun kung sino yung taong pinakasalan mo. Ganon din sa Diyos, kung nagsuko ka ng yung buhay sa Kanya, dapat kilala mo siya. Hindi mo lamang siya kilala, kundi dapat ay maranasan mo siya. Kasi dapat, isusuko mo yung buhay mo, sabi mo,
teka, magtatanggap ako kay Jesus, sino ba nga siya talaga? Then you will start to know and to experience Him in a more deeper way. Ang Diyos na pinagsuko natin ng buhay, na pinagkatiwalaan natin ng bukas na hindi natin nakikita, ay ang Diyos na nagre-restore, nagkukumpuni, nagre-repair ng ating buhay. At dahil dito, lahat ng buhay natin ay sira, 'di ba? Wasak, scattered, broken into pieces, parang puzzle. Lahat 'yon binigay natin kay Jesus dahil alam natin siya lang makakapagbuo ng ating buhay. Amen? Siya ay may magandang layunin. Sabi rito, ano ang the God who restores? Reclaiming what was lost. Maibalik muli kung ano ang nawala, ang ninakaw ni Satanas sa ating buhay. At tanggapin ang magandang pagpapala, a greater reward. Amen? So, ngayon po, hilingin ko lahat tayo ay tumayo para manalangin. Let us pray. Hallelujah. Maraming salamat aming Panginoong Jesus. Maunawaan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Naririto po kami dahil alam namin na may plano ka sa bawat buhay namin at hindi aksidente na kami naririto. Nais mo na marinig namin ang iyong plano, ang maganda mong layunin sa bawat buhay namin. Kaya Panginoon, sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo kami na maunawaan, maranasan ka o Diyos sa aming buhay, na ang salita mo ay totoo, buhay at makapangyarihan o Diyos sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon at bumaba patuloy ang presensya ng banal na Espiritu sa aming lahat sa umagang ito. Salamat at tinatanggap namin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual, mga pangako mo sa aming buhay na bibigyan mo kami ng buhay na magpawalang hanggan. Ngayon pa lamang, O Diyos, nais mo na maranasan namin to. Samba sa pangalan ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So the God who restores. Ipakilala natin ang Diyos na nagbubuo ng bawat wasak na buhay. Gusto niyo bang tanggapin yon? Siyempre, di ba, alam na natin pag reclaim or claim. Pag sinabing reclaim, may gusto kang kunin, may gusto kang i-claim na rightfully for you, na nararapat para sa'yo. Diba? Pag may sinabing, may ayuda dito, ay pupunta ako kasi may ibibigay. Diba? Meron akong matatanggap at alam ko, para sa akin iyon. Kapag ang pangako ng Diyos sa'yo ay para sa iyo, tinanggap mo ito, inangkin mo ng buong pananampalataya, matatanggap mo ito. Marireceive mo ito. At ang marireceive mo ay greater reward. Minsan, inahambing natin na yung reward ng Diyos sa ating buhay, parang katulad lang ng binibigay ng tao. But you know, ang greater reward dito ay hindi yung bagay, hindi yung material na bagay po yung pinag-uusapan natin ngayong umaga. The greater reward is that we will know Him in a very special way at tayo ay lalalim, uugat, babaon sa salita ng Diyos at makikilala siya sa personal nating mga buhay. Kaya ang challenge ko po ngayong umaga, kailan mo tinanggap si Jesus sa buhay mo? Kailan mo siya tinanggap? Ang level ba ng pagkakilala mo kay Jesus ay lumalalim o tumataas o nag-stagnant na? Naging ganito na lang, level na lang na ganito, pantay lang, wala namang masyadong drama, pastora. Pero ang gusto ng Diyos, siya ay makilala natin ng lubusan sa ating mga personal na buhay. Amen? Umpisahan ko, no? Maaaring lahat sa atin ay naririto ngayon sa church. I praise the Lord for the moving of the Holy Spirit this morning. I really enjoyed worshiping the Lord. Pero pag tayo lumabas dito at humarap muli sa buhay natin, simula sa araw ng Lunes hanggang the whole week, kamusta ba ang iyong spiritual na buhay? Tapos babalik tayo ulit ng linggo, syempre, humarap tayo sa mga pagsubok. Andito kailangan natin ulit magpakalakas. Pero hindi lamang kada linggo ang pagpapalakas sa presensya ng Diyos. Araw-araw kaya tayo may quiet time. Pero along the way, totoo po yan, Pastora, may quiet time along the way. Pero totoo din ang reality ng buhay na tayo humaharap sa pagsubok. Tama po ba yun? Lahat tayo hindi exempted.
ako'y magpapasalamat kung wala tayong pagsubok, di ba? Pero lahat tayo ay kahit ano ang sitwasyon mo ngayon, huwag mong hayaan na sa Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. We will never question that. Kasi decided na yon, written down, fulfilled upon the cross. Yun na nga ang naging dahilan. Dahil sabi doon sa Word of God that John 3:16, for God so loved the world. Kaya wala tayong question kung mahal tayo ng Diyos. Kasi for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him will not perish but have an everlasting life. So walang tanong doon, walang pala tanong doon na, paal mo nga ba kami, Lord? Ang tanong, gaano mo kamahal pa si Jesus sa buhay mo? Yun ang gusto ma-restore ng Panginoon natin sa araw na ito, sa bawat buhay natin. Magbalik tayo sa pag-ibig ng Diyos. Anuman ang pagsubok, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi doon sa Revelation, 3 verses 1 to 3. Hindi ko po ito sinulat dyan dahil gusto ko makinig tayong lahat. Sabi ng Panginoon, alam ko lahat ng inyong mga ginagawa, ang lahat ng pagiging buhay, Pero ang totoo, tayo'y patay na. Magising tayo, sabi, wake up. Sabi doon, wake up. Strengthen what little remains. Gumising ka. Anong gumising? Ito po, gising na ako. Kundi gumising ka sa pangunawa at palakasin mo ang mga bagay na natitira sa iyo. Sabi dito, for even what is left is almost dead. Kala natin, pag nasa church tayo, hindi lang po sapat na hallelujah, umiiyak tayo. Paglabas naman natin, malamig ulit ang ating puso dahil parang may tampo tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay may tampo sa Diyos, ayusin mo ang iyong puso. Huwag kang magduda. Huwag mong i-question ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Alam niyo, ipapaliwanag ko sa inyo ng maliwanag. Ang pagsubok ay kasama sa paglago natin kay Kristo. Though the enemy meant it for evil, but the Lord meant it for good. Dahil sabi sa Word of God, all things will work together for our own good. Lahat ng bagay, maganda man o hindi, may kalakip na dahilan bakit tayo dumadaan dyan. Hindi dahil galit ang Diyos, dahil lahat tayo may pagsubok. Hindi dahil doon, kundi ang pagsubok ay nagiging daan para tayo ay tumibay sa ating relasyon kay Jesus. Ipapakita ko po yan sa inyo. Lahat daw na gawa nating paglingkod sa Panginoon. Pero ang nais ni Jesus dito sa Revelation, go back to what you have heard. Bumalik ka muli. Kaya ang ibig sabihin ng restore, bumalik ka, manumbalik ka, itayo mo muli, bumangon ka muli, sabi ng Panginoon, palakasin mo muli ang iyong sarili, sabi niya, and believe at first, that you believe at first. Kung paano ka nag-iinit noon na mahal mo si Jesus, bumalik ka muli doon, mahalin mo siya muli, dahil hindi nagbabago ang pag-ibig ni Jesus sa iyo at para sa akin. Kung ito man ay nagbago, ako ang dahilan. Dahil nagtampo ako kay Lord, na-hurt ba ako, na-offend ako, maraming dahilan, ayoko na mag-church, mga ganong mga dahilan natin. Pero sabi ng Panginoon, palakasin mo kung ano pa ang natitira sa iyo. Maaring nasa church ka, walang nakakakita, walang nakakaalam, pero sa puso mo nanlalamig na. Kumbaga sa kandila, kumikuti-kutitap na lang siya. Hindi na talaga nag-aapoy. Okay, napunta ako sa church kasi kailangan Naku, baka hanapin ako ng pastor. Baka ako hanapin ng aking cell leader. Pupunta ako. Pero in your heart, you are just doing the rituals. Just coming because of obligation. And hindi ganon ang relasyon sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo parang robot na bumabalik sa simbahan na maging ritual yung ating ginagawa. But He wants us to experience Him more and more.
to go deeper. Kaya sabi niya, anong dapat gawin? Repent and turn to Him again. Magsisi sa ating kasalanan, i-restore ka ng Panginoon, i-restore mo ang iyong sarili, at bumalik ka muli sa iyong first love. Dahil ito ang pinakamagandang, sa iba ang paningin nila, ang krus ay kamatayan. Pero sa atin na mananampalataya, ang krus ay pag-asa at pag-ibig. Pagpapatawad, matinding pag-ibig na hindi natin kayang gawin, ibigay yung buhay para sa ating mga kapwa. Hindi ganun kadali. Pero si ating Diyos, ang manana sa langit, through His Son Jesus, ibinigay niya dahil walang question sa pag-ibig niya sa akin para sa Kanya. So repent. Pag narinig natin yung repent, magsisi, anong ibig pang mababaw na salita dyan, i-restore mo ang iyong personal relationship sa Diyos. Mag-quiet time muli, manalangin, at magtiwala. Una, anong gusto i-restore ng Panginoon sa ating buhay? I think, family. Sa loob ng pamilya, alam nyo, nung pandemic time, while lahat tayo, house arrest, nasa bahay tayo lahat. Nagulat ba tayo noon? Yes. Hindi natin ina-expect kasi we are people-oriented. Gusto natin nagsasama-sama. Pero dumating ang isang araw na lahat tayo nakakulong sa loob ng bahay. Ang hindi nagkikita-kita, nagkita sa loob ng bahay. Kaya pumunta ako sa kusina, ando si nanay. Pumunta ako sa kwarto, ando na mga kapatid ko. Wala na akong mapuntahan. Andun lang ako nakakulong. Pangit ba ang sitwasyon? May problema? Of course, yes. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa family, sa marriage. Yan ang unang gustong i-restore ng Lord. Nung kami po lahat, house arrest, no? So nagsimula kami mag-Zoom, FB Live. But the Lord, during the pandemic time, 4 years tayo, o 2 to 3 years, intense, nasa loob lang tayo ng bahay, house arrest tayo. My heart just received from God that it is the time, whether the situation hindi maganda, pero yun ang panahon para kunin ng Diyos ang attention natin na ang pamilya natin ay dapat sama-sama. Nagpapatawaran, merong healing sa loob, may forgiveness, wala kang choice. Makikita mo, pag bumaba ng kwarto, lumabas sa kusina, andun siya. Sabi natin, ayoko siya makita, pero ang bahay po namin, isa lang ang hagdanan, pastora, makakasalubong ko, kagalit ko ang kapatid ko. Anong dahilan, bakit tayo nasa bahay? Gustong mahilom ng Diyos ang bawat relasyon ng pamilya. Ayaw niya na tayo ay watak-watak. Ang kalooban niya ay buuin, i-restore ang iyong family. Mahal ng Diyos ang pamilya mo. Ang marriage ng mag-asawa nasisira, nung pandemic time, daan yon para mag-reconcile ang bawat relasyon. Yun ang in-impress, strong impression sa akin, while pandemic is just so intense ng time na yon sa loob ng bahay. Kailangan mahilom ang bawat sugat, magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng pagtatanggapan, anuman ang ating mga kahinaan, magkaroon ng pag-ibig muli sa loob ng bahay. That is the word restoration. Pangalawa, ano ang gustong i-restore ng Diyos sa atin? Ang ating kalakasan pisikal. Maraming nagkakasakit. Alam niyo po sa Amerika nung pandemic time, one after another ang namamatay. Ang mga patay po doon ay pinagsama-sama na. Isang parang body bag, lahat sila, patong-patong po, kinikwento. Kasi po yung aming panganay niya, anak ay emergency nurse, si Paul. Dumating po yung time na FaceTime lang kami, hindi namin siya makausap. Kasi hindi po siya pwedeng umuwi ng bahay. Yung parking lot po ng hospital ay naging ER na. Dahil po kakulangan ng kwarto, wala na punong-puno na emergency room. Si Paul po may FaceTime sa amin, para siyang astronaut na naka-fully geared. May talagang kakapal ng kanilang body, yung geared. Para hindi po, sabi ni Paul, ma'am, hindi namin siya marinig kasi huminga. Parang astronaut. Ang gano'n ang itsura ng PPE. Sabi ni Paul, ma'am, one after another on my right is just died. The next one, namatay yung kanan ko, naghihingalo dahil sa COVID. I was just crying. Dumating po yung isang araw, umuwi si Paul. Pag uwi po niya, namumula siya. Tapos sabi niya, masakit ang ulo niya.
Nagpahinga po siya. Yung baby niya noon, si Elijah, yung panganay po, alaga namin, wala pang 1-year-old. Pero nakita ko po, karga ni Paul si Elijah, iba na po yung kulay ng anak namin, si Paul, na pula siya pero nangingitim siya at mataas ang fever. So nag-rush po siya for test. He was positive. Wala pa pong vaccine that time. At nakakamatay po ang COVID sa US that time. Very strong ang COVID doon. At kami po ang mataas na rate sa kamatayan ng COVID sa Amerika. We never see him again kasi po na-destino na po siya sa hotel po sila. Yung hotel po naging ospital. Doon po siya nilagay ng hospital para matreat po siya. And while po kami ay nasa FaceTime, hindi po makahinga si Paul. Minomonitor na po siya ng hospital, yung mga doctors doon. Kinakausap siya, anong dapat. Si Paul po, hindi na makahinga kasi talagang congested na yung kanyang paghinga dahil sa kanyang lungs, sa pag-upo niya. Nakita ko po si Paul, yung mata niya, parang titignan niya yung anak niya. Nandalangin po kaming pamilya. Sabi ko, Lord, spare mo yung anak namin. Sabi ko, Lord, hindi mo kalooban na mawala si Paul. We speak life to him. Restore him, Lord, and heal him. Alam niyo po, lahat kami negative. Naglinis kami ng bahay, nag-disinfect kami, inutos po yun ng county na maglinis ng bawat bahay kung merong COVID patient. Alam niyo po, si Paul, after we prayed, nanalangin po kami. Alam niyo, nakahinga po siya ng maluwag. Nakahinga po siya, na-restore ng Lord yung kanyang buhay. Tapos po, talagang nung bumalik po siya, niyapos ko po talaga yung anak ko kasi sabi ko, pwede pala yung ganon. Mawala in a split seconds. Kaya doon ko nakita na mahalaga ang pamilya. Mahalaga na may pagkakataon ka, andyan katabi mo, yapusin mo, express mo, magpatawad ka kung na-hurt ka sa kapatid mo. Gusto ma-restore ng Diyos ang mga relasyon natin sa ating mahal. Si Paul, pamilya, huwag nating antayin dumating yung mga tragedy na ganon. Kasi ngayon, okay tayo ulit wala ng COVID, sama-sama tayo ulit. Pero dumarating ulit sa time na na-hurt ako, na-offend ako. Kahit sa church, nangyayari yan. Ayoko umattend, nasasaktan. Pero huwag natin antayin kasi when God calls our attention, mas mahirap Take heed tayo. Lord, we learned from COVID time na mahirap pala na maghihiwa-hiwalay tayo. Kaya sa loob ng bahay, kung may chance ka, magpatawad ka, wag mong patagalin yung sama ng loob. Wag mong hayaan kasi suddenly baka wala na. Diba? Baka, alam nyo, diretso ko, ang isa pang gusto i-restore ng Lord, hindi lamang yung ating marriage, our family, is even our health. Katulad po nung nangyari kay Paul. At katulad din po, recently, last March 10, wala po kaming alam. Si Pastor po ay mayroon na lang 1% chance of survival. Anytime he might die. That we do not know. Hindi po namin alam. Kasi po, last year, umuwi rin po kami. Napansin po ni Pastor, hindi niya sinasabi sa akin, may chest pain siya. Nagbuhat kami ng, wala pang maleta yung pushcart sa airport. Sumakit po ang dibdib niya. Noong nagwo-walking po kami, na umuwi pa po kami nung January kasi nag-birthday po yung apo namin dito. Nagpunta pa po kami ng Thailand. Pag tour po namin sa Thailand, sinama kami ng anak namin. Hindi ko alam kasi hindi po ako sumama. Si Pastor nag-deep sea diving pa. Imagine that, 1% na lang po pwede siyang mamatay. Pumunta po siya sa ilalim ng tubig kasi magdi-deep sea sila sa gitna ng island. Buti po hindi inatake, kundi hindi ko na naman nakita. Kasi hindi ako kasama diba? Pero yun, wala akong alam. Kasi po nung yung sister ko, may senior na kami, hindi kami sumama dahil malayo yung island. Pero kung may nangyari pala doon, nakita ko, hawak ng Diyos ang buhay natin. He is still giving us more chances. Hindi lamang chance, more chances
to forgive, to express our love, to say how much we love and we treasure our family. Kasi pamilya natin yan nabigay ng Panginoon. At last March po, kami po ay nagka-chest pain po siya habang kami may walking. Meron kaming 1 hour daily walking. The whole week time sa park, nagwo-walking. Nagkaroon po ng chest pain si Pastor. Anong illustration na may chest pain ka na hindi maganda ang lagay mo? Sabi ng mga nurses sa Amerika, parang may elepanteng nakaupo sa dibdib mo. So hindi magandang ano po yun, paghinga, napipigil yung ating oxygen na lumabas. At dahil po doon, pumunta si Pastor, sabi ko, we need to go to the doctor. Sabi po ng doctor pa lang namin, kailangan ma-angiogram. Alam niyo po yung angiogram? Sisilipin ang puso mula dito sa ugat sa kamay papunta sa puso kung may barado. Saka po lalagan na angioplasty na ang ibig sabihin ay patatawirin, paluluwagin ang ugat ng puso na hindi na dinadaanan ng oxygen. Alam niyo po, sa aming expectation, si Pastor ay uuwi rin ng gabing yon. Pumunta kami ng hospital, natid kami ni Paul. Pero po, nakita agad sa camera, hindi siya pwedeng lagyan ng pagbukas ng ugat sa puso. Kailangan ay open heart bypass. Right there and then. Nagulat ba kami? Of course. Dahil another trials. Pero, nung dumadaan po kami sa trials na yan, mga kapatid, gusto ko to i-share sa inyo. Hindi ako nagtampo sa Diyos. Hindi kami nagtanong, bakit Panginoon nangyari to? Pastor kami, dapat di kami nagkakasakit. Kami nga nagpipreach ng healing eh. Baka naman isagot sa amin ng Panginoon, bakit naman kayo exempted sa trial? Walang exempted sa trial. Kaya tayo lahat dumadaan sa trial upang ayusin ang ating puso, hindi magtampo kay Jesus, kundi magtiwala ng lubusan. Hindi kami nagtanong, nagtampo. Ang sabi ko sa Panginoon, kung kami ay dumadaan sa oras na to, sa madilim na tunnel, Lord, wala kami nakikitang solusyon, kundi ang kamay mo, hawakan mo kami upang matawid namin ang pagsubok na to. Mas lalo kaming magtitiwala sa iyo. Alam nyo, pinaalala sa akin ng Panginoon ng kanyang salita na kasama natin ng Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, ay hindi ako masusunog dahil kasama natin ng Diyos. 3 hours before the surgery, 3 hours kami po sa loob ng room. Alam ng mga nurses na pastor kami. We just felt the presence of God. We just worship the Lord. Kumanta kami ng pag-ibig ng Diyos. Nag-declare kami ng promises niya. Alam nyo, hanggang nakita ko si pastor after his 6-hour surgery, open heart bypass. Dahil 1% na lang po ang chance of survival niya. Alam nyo, nung bumalik po siya after surgery, alam nyo, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob, makita ko siya. Para po siyang Christmas tree. Sa dami ng cable na nakakabit, may mga tubo dito at ang haba po ng sugat niya. Hindi po namin itinatago yung mga patotoo na ito dahil ito ang katunayan na buhay si Jesus. Kahit ano ang bigat ng pagsubok, kaya natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen. He's the God of restoration. Noong nakita ko po si Pastor, ang feeling ko pumasok ako sa ICU. Ang laki-laki ng dibdib ko, ang laki-laki ng katawan ko. Full of courage. Sabi ko, kasama kita, kasama ka namin, Panginoon. Marami po doon, mga pasyente, after the surgery, during the surgery, hindi na po nakakabalik ng buhay. After bypass. Pero alam nyo, nung nabuhay, at kasi alam nyo, ang heart bypass pala, patay ang puso mo, patay ang lungs mo, ang buhay lang, ang brain during the surgery. Kailangan bumalik ka to get back, tumibok ulit ng sarili ang puso mo, humika ka ulit on your own lungs. 2 weeks po kami sa ospital, hindi po ako umuwi, hindi ko iniwan si Pastor, kasama namin ng Diyos, nananalangin, nag-worship. Alam nyo, hindi po ako yun eh. Kasi alam po nung iba na nagpapanik ako, matatakotin si Ate Christy, kamusta kaya siya? Pero I draw my strength from God. Sabi ko, Lord, ikaw ito, dahil hindi ko kaya. Kaya kaya mo to, tutulungan mo ko.
Alam nyo, sabi namin kay Lord, dahil binigyan tayo muli ng pag-asa na mabuhay, maglilingkod pa rin tayo sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. It is a first-hand experience. Buhay ang Diyos. Naghihimala, nagpapagaling. Nirestore niya ang buhay ni Pastor. Nirestore niya yung fear ko into faith. Nirestore niya yung aking worry into worship. Nirestore ng Diyos lahat ng pangako niya sa aming buhay. Kaya totoo, nabuhay si Jesus. Totoo po. Kasi buhay na patotoo po kami. Kaya po na umuwi kami ngayon, pinayagan siya ng cardiologist na mag-fly international. Sabi namin, we want to serve you. Kaya po kami umuwi. Sabi ko, maghati tayo ng time. Mag-share tayo sa mga church. Iparating natin sa kanila na si Jesus ay buhay. Si Jesus ay naghihimala. Si Jesus ay tumutugon sa panalangin. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Minsan naisip natin, parang iniwan na ako ng Lord. Nasaan kaya siya? Alala mo yung kanta, natutulog ba ang Diyos? No. Dahil according to the Word of God, He never sleep, He never slumber. His eyes is always looking upon us. Lagi siya nakatingin sa iyo. Concerned siya sa buhay mo. At alam ng Panginoon sa araw na to, gusto niyang i-restore mo ang pag-ibig mo muli sa Kanya. Sa iyong finance, ang daming utang, lampas ulo. Mahal pa ba ako ni Jesus? Kapatid, kung may utang ka, siguro nagkamali ka ng mga desisyon sa buhay mo. Naging magasta ka. Pero wag natin isisi sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay tapat, sabi na nag-share sa ating kapatid kanina, na nag-serve at nagtatight sa Lord, amen. He can restore back the blessing that is due for you. Kung anuman ang ating itinanim, ibabalik ng Panginoon sa atin, higit pa, siksik, liglig at umaapaw. Hindi finance, nakita namin, nung nagkasakit si Pastor, sabi namin, buhay ang mahalaga. Hindi bahay, hindi sasakyan, hindi trabaho, hindi yung tinapos mo. Totoong important lahat yan dito sa lupa. Pero ito'y temporary lang, mga kapatid. Tandaan natin, hindi lang dito ang buhay natin. Kaya tayo sumusunod kay Jesus dahil buhay na magpawalang hanggang kasama siya. Kaya kung ito lang lahat material, nakita natin diba? COVID, suddenly yung buhay nawawala. Tapos nakita natin, earthquake, wala lahat. Sunog, wala lahat. Flood, napapanood po namin sa news ang flood dito sa atin. Kami po ni Ate Gina nakaranas dyan sa Noveleta, sa Seaview po kami. At yung inabot ko, 2 baha sa loob ng bahay, hanggang hita, hanggang kwarto ti Gina, diba, pumasok ang tubig. Kaya alam ko po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya po ito yung sinasabi sa ating lahat ng Panginoon. He can restore back what the devil had stolen from every one of us. Kayang ibalik ng Diyos. Nung binaha yung aming sopa, intro pa lang to ha. Kaya, oras na, wag niyo akong kagagalitan. Yung inimbitahan natin si Pastora Christy ang haba. Enjoy pa ba tayo? Makinig tayo. Kasi ito ang mga kwento na buhay na patotoo. Hindi ito kwento lang na nakuha sa kanto. Hindi po gano'n. This is a first-hand miracle from God. At ako mismo to dahil naranasan namin ng Diyos. Ay yung mga supad, bumabad sa tubig o malapit sa dagat yung bahay namin sa Seaview. Pinasok ng buhangin, ng kung ano-ano, ng kalat ng iba na punta sa amin. Lahat ba yun mahalaga? Wala. Doon ko nakita nung nagkasakit si Pastor, ang pinakamahalaga, ang buhay na mahal natin si Jesus, na habang tayo malakas, maglingkod tayo sa Kanya. Huwag tayo magreklamo, Lord, ang dami namang gawain sa church. Maganda yon, ibig sabihin malakas ka, nakakapag-serve ka kay Lord. So habang malakas ka, maglingkod ka. Dahil mahal mo. Alam nyo, minsan mali ang ating pananaw. Ba't ba tayo nagsiserve? Inuutusan ba tayo ni Pastor at ni Pastora? Hindi. Kaya ako nagsiserve kasi mahal ko si Jesus. Gusto ko iparating sa marami na buhay siya at bigyan ng pag-asa ang lahat na huwag tayong magkakalimot sa Panginoon. Gusto niyang i-restore.
Kahit nasa ministry ka, I tell you, dumarating ang time na lalamig ka. Tama ba yon? Parang minsan, napipilitan ka. Pero hindi dapat ganun ang ating damdamin. Ang pagsaserve sa Lord, it is a joy. It is a privilege dahil hindi lahat nakakapag-serve. It's an honor to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya wag natin panghinayangan kung nagbibigay tayo ng panahon sa church, pagsaserve, pag-share ng Word of God, pagko-quiet time, pagpe-pray, wag tayong mag-share o mag-encourage, wag tayong manghinayang sa panahon na yon. Kasi po, mahirap ang nakahiga sa ospital. Mahirap ang may sakit. Alam niyo po, kwento ko ulit, dami. Punong-puno ang papuri sa Diyos. Nasa hospital po kami. Ako po ang taong hindi po ako kumakain masyado ng pagkain, ininit sa microwave. Kasi po, feeling ko, mas gusto ko iniinit ang pagkain doon sa may apoy. Nakita mong kumukulo yung pagkain. So, nung na-hospital po si Paul, na-test ako ng Lord. Pagpunta ko sa cafeteria, wala akong pagkain kasi po, bawal lang bisita. Hindi pwedeng magkasakit si pastor dahil bubuka po yung tahi niya pag siya'y umubo. Hindi po rin ako pwedeng magkasakit. So, hindi po kami, ako umuwi ng bahay. Pagdating ko po sa cafeteria, guess what? Ang haba po ng pila ng 3 microwave. Lahat ng tao nagma-microwave ng pagkain. Sabi ko, Panginoon, alam mo na ako nakain na mina-microwave. Pero dahil andito ako sa ospital, hindi ako magre-reklamo. Kakain ako kahit init sa microwave. Meron po kaming kapatiran doon sa church, doon nagtatrabaho sa cafeteria. Nakita po ako, Pastora, sabi niya, Bible study po namin member. Ano nangyari po? Andito pa si Pastor nakakonfine. Ay, Pastora, kumuha ka ng pagkain dyan, ako ang magbabayad. Hallelujah. Ay ko, Jesus, thank you for your provision. Kumuha ako ng pagkain, sabi niya, bumunta ako sa pila, sabi niya, Pastor, bumalik ka, dagdagan mo ang pagkain mo. Sabi niya sa akin, magugutom ka. Kailangan hindi ka magugutom, nagbabantay ka Pastor. Niya naman ako, kuya. Sige po, Pastor, akong bahala, akong magbabayad. So, meron po akong pagkain. Ngayon, eto na yung challenge. Pipila ako kasi malamig yung pagkain ko. Pero alam nyo, habang nakapila ako sa microwave, ang sabi ko ay ito, alam talaga ng Lord hindi ako nakain ng mina-microwave. Pero ba't ako nando doon at nakapila sa isa sa magba-microwave? Kasi gusto i-break ng Diyos yung aking mga, hindi ko kaya, yung mga bagay na, ay, hindi ako makakain, gano'n. Kailangan ma-break ako doon. Alam nyo, naging masarap ang pagkain ko kasi ininit ko sa microwave. At hindi lang yun ang masarap. Eto pa, habang nakapila po ako, pag upo ko sa upuan, puno lahat ng mga nurses, doctors, kumakain kasama mo sa cafeteria. Pag upo ko, grupo ng mga Pilipina nurses ang nakaupo, nag-uusap sila, ang dami nilang pagkain. Sinigang, naku, may langgunisa. Hamantalang ako, malamig na sausage, tsaka pancake. Sabi, kain po, sabi niya, kasi tumawag po yung anak ko si Lyran. So narinig nila, tatagalog ako. Pilipina po kaya? Ay, opo, akala po namin, Spanish. At sabi ko, ang sasarap ng pagkain niyo. Ang sarap ng pagkain niyo. Kuha po kayo, sinigang yan. Hindi, okay na to. Tapos sabi niya, ba't po kayo nandito? Ito, maganda story. Meron pong husband ko ay pasyente po, heart bypass. Ba't? Ano po nangyari? Sabi ko, pastor po kami. I started to share the love of Jesus. At dahil doon po habang nagsishare ako, sabi ko, kaya po kami dito dahil naka-confine. Ganun po ba? So, akala ko walang nangyari. So, the next day, siguro mga 2 days after, nakita ko sila ulit doon sa microwave. Nakapila na yung mga Filipina nurses. Bumati yung isa, sabi sa akin, hello po. Hello. Ako po si Gina. Sabi niya, okay. Sabi niya, nakita na ba tayo? Opo, ako po yung isa na nakaupo doon sa table na kayo po ay nag-share. At ang narinig ko po ay ito, Pastora. Alam niya, Pastora nga, ang sabi niyo po, bagamat si Pastor po ay nakakonfined sa taas, may sakit, hindi po kayo nagtampo sa Diyos dahil ang pagsubok ay tinake nyo na isang paraan para lalo nyo makilala si Jesus. Hindi nyo po alam, Pastora, nung ako'y nakikinig, ako po ay may sariling pagsubok din. Umiiyak siya, sabi niya, dahil po doon, lumakas ang aking pananampalataya. Naisip ko na hindi ako exempted sa trial, hindi ako dapat magtampo sa Diyos, kundi lalo ako magtiwala. Kaya Pastora, salamat po. Bagamat kayo'y dumadaan sa pagsubok, nagawa niyo pa pong mag-share. So ang pagsubok,
ay dumadaan sa atin para tayo ay makapagpalakas sa iba. Amen? So yan ang gustong i-restore ng Panginoon. Sabi nila, ang tagal ni Pastora mag-share. Ngayon, basahin natin to. Sabi rito, ang dami po diba na patotoo? Ay, sorry po, nahulog yung aking copy. Sabi rito, satisfy us each morning with your unfailing love so we may sing, thank you ate, for the joy, for the joy at the end of our lives. Give us gladness in proportion to our former misery. Tagalugin ko po yan. Replace the evil years with good. Let us, your servants, see your work again. Let your children see your glory. And may the Lord our God show us His approval and make our efforts successful. Yes, make our efforts successful. Psalm 90 verses 14 to 17. Ano napansin natin dito? Ang sabi, replace. Ibig sabihin, palitan muli. Former. Yung mga before na nangyari. Ang gusto ng Diyos, palitan muli yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Pangalawa, restore. Pag sinabing restore, again, ibig sabihin may unang pangyayari, pero kailangan ulit mangyari para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, kapag ikaw ay nagtiwala, merong reward. At itong reward na to, sabi dito sa Word of God, show us His approval and effort successful. Sino rito gusto maging successful ang buhay? Of course, amen. Success saan? Sa mga achievements natin? Hindi. Ang gusto natin, success. Success tayo kay Lord. Amen. Na kahit ano ang mangyari, willing tayo na ma-restore tayo muli ng Panginoon. Amen? Pero along the way ng ating buhay, merong bad news. Ano yung naging bad news? Kung gusto ng Lord ma-restore tayong lahat. Ang bad news, sabi sa John 10:10, the thief's purpose. Kilala nyo ba sino yung thief? Si Satan, sabi. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Ibig sabihin, lahat gagawin ng kalaban ng kanyang lakas upang tayo ay patayin, pagnakawan, at kunin. Kunin lahat yung para sa atin na bigay ng Panginoon. Steal, kill, and destroy. Wasakin lahat. Dahil kapag wasak nga lahat, pwedeng-pwede na siya. Pwedeng-pwede at may dahilan na tayo ay magtampo sa Diyos. Pero sabi ko nga, bakit tayo magtatampo? Dahil ang purpose ng Lord, walang kalawang ang mga bagay doon at walang magnanakaw sa langit. Ano yung mga bagay na yan na hindi mananakaw, masisira sa langit? Ang ating paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod natin sa Kanyang mga salita, we hear and obey the Word of God, ang pagsaserve natin, ang pagmamahal natin sa Lord, mga oras at panahon at lakas na ibinigay natin sa Kanya, ang ating mga ikapo, yung paglilingkod, everything na tungkol sa Diyos at siya ang dahilan, lahat yun ay hindi masisira at hindi mawawalan ng halaga. Lahat yun na importante sa Diyos. Kung ano man ang pagpapagal na ginawa mong buhay mo dito sa lupa, para kay Jesus, hindi ka lugi, kapatid. Hindi ka lugi. Amen. Sabi ng good news, ito ang good news, for I know the plans I have for you. Narinig mo na ba na merong plano ang Diyos sa buhay mo? Ang planong ito ay ikaw ay bigyan ng kabutihan at hindi ka ipahamak. Bigyan ka ng magandang kinabukasan at pag-asa. Lahat ng bagay sa mundo nasisira, nabubulok, nawawala. Lahat yan, earthquake, fire, flooding, lahat yan, sickness, lahat yan nakakasira. But only one thing is remain, that there is hope in the Lord. When we have faith in Him and in His Word, sa Word of God, meron tayong pananampalataya at pagtitiwala. Mga kapatid, yan ang hindi mananakaw. Kahit ano mangyari, katulad ng patotoo ko, diba? Kahit ano ang nangyari na pagsubok, sumuko ba kami? Nagtanong o nagtampo sa Diyos? Hindi. Dahil kapag nagtampo tayo sa Lord, mas lalong walang solusyon. Kahit ka pa tumalikod, babalik at babalik ka pa rin sa Panginoon. Dahil walang iba na makakasolusyon sa problema mo. Merong nung araw na born again po ako, 1980, at nauso noon ang nilalagay doon sa parang poster, sa bahay, sa church, kahit saan makikita mo. Ang nakalagay doon, Christ is the answer. Si Jesus ang sagot.
Kaya lahat ng tao na merong pangangailangan sa buhay, si Jesus ang sagot. Hindi ang 5'6", hindi ang kapitbahay mo. Ang sagot ay si Jesus, hindi ang social media. Minsan, no, tap ko lang to. We are using our social media para i-air yung ating damdamin na masama ang loob natin, ganito na hurt tayo. Kapatid, sabihin mo yan sa Diyos, hindi sa social media. Kasi wala kang makukuha na anumang approval dyan. At only when you have your trials in life, kapag meron kang sarili, umupo ka sa sulok, manalangin ka at ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. Dahil doon mas makakaasa ka na meron sagot. Amen ba, mga kapatid? Amen. Sabi rito sa ating next slide, what is a man that you are thinking of him? The son of man that you care for him. Sino nga ba ako na inisip ng Diyos? Sino nga ba ako na nagma-microwave doon ng pagkain? Kahit gano'n ang sitwasyon, sabi ng Lord, Christy, gamitin mo ang pangit na sitwasyon na yan, kung hindi maganda sa'yo, gamitin mo sa isang magandang dahilan. Share my love to other people. Amen. Kahit sino ka, sino nga ba tayo na ang Diyos mahal na mahal tayo? Grabe talaga ang pag-ibig na yan, di ba? Kahit sino ka para mahalin ng Diyos? But because He cares for you, mahal ka ng Lord at concerned siya sa kalagayan mo. Sabi sa Psalm 37 verse 5, let the Lord be your guide in the future. Trust in Him and He will help you. Amen. Sabi rito, hayaan mo na ang Diyos ang gumabay sa iyong kinabukasan. Lahat tayo, we never seen. Hindi natin lahat nakikita ang bukas eh. Kahit mamaya lang, paglabas natin, hindi natin alam ang mga mangyayari. But when we trust, we begin to trust in Him, He will help us along the way. Ang tulong lagi ay nasa Diyos. Sabi dito sa Isaiah 43 verses 18 to 19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi natin, bakit dyan sabi, Pastora, wag nang alalahanin? Sabi mo kanina, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Pero bakit dito sa Isaiah sinabi, forget the former things? Ang ibig sabihin niyan, kung hindi maganda ang nakaraan mo, wag ka nang manatili doon ng sama ng loob. Puro bitterness of the past. You have to move forward. Kailangan mo dumaretso. Hindi pa pwedeng makalakad ka na, ang pangit to nakaraan. Paano ka makakarating? Mababangga ka ng bukas mo. Ay, nagulat naman ako, nandito na ako. Kasi ang pananaw mo nasa nakaraan na hindi maganda. Kung hindi maganda ang iyong nakaraan, sabi ko nga, kunin ang magaganda sa nakaraan, iwanan o itapon ang hindi maganda para makapunta ka sa iyong destiny. Ang sinasabi ng Word of God dyan, forget the former things, do not dwell on the past, sama ng loob, hindi pagpapatawad, galit, puot, reklamo. Kung yan ang pananaw mo lagi sa nakaraan, you will never reach your destiny. Hindi mo mararating kasi you have to be focused. Kailangan ng pananaw mo, tama ang direction mo. Tumingin ka kay Lord. Tingnan mo yung mga pangako niya sa buhay mo. Kung hindi maganda, iwan natin. Kasi minsan, we just exert. Marami tayong effort. Ang dami nating lakas. Puro tayo hugot sa nakaraan. Kapatid, humugot ka ng lakas mo kay Jesus. Yung nakaraan mo, hindi maganda eh. So lahat doon na-drain ka, na-exhaust ka, lahat doon na-vacuum yung lakas mo. Kaya tuloy hindi ka makamove forward because of bitterness. Because of loaded ka ng sama ng loob. Kaya ang hirap lumakad. Ang hirap i-fulfill ngayon ito because you have to let go and let God. Kailangan decision to, kapatid. Maaring sinasabi ko to ngayon, Pastora, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Alam ko gaano kabigat dahil dumaan din kami sa pagsubok. Kaya nga kung titingin ako sa nakaraan ko, hindi ko marireach yung destiny ko ngayon. Nandito ako, nag-share ng kabutihan ng Diyos. Sinakita ko, kailangan kunin ko yung maganda. Ano yung naranasan ko noon? Ito yung tignan ko ngayon. Dahil alam ko, sabi, see, I'm doing a new thing. Kailangan daw tignan natin, hindi pa pwedeng glance, hindi rin pwedeng glance. Dapat see, look on that new things that the Lord is doing right now. Kaya makita mo, paano mo makikita? Mata ng pananampalataya na may pag-asa kay Jesus. Look on the new things that the Lord has set before you. Move forward. Ang pagsunod sa Lord, move forward.
Sa tingin nyo ba yung mga Israelites paglabas sa Egypt, binuksan ng Red Sea, sabi nung iba, ay, hirap naman doon, doon may sibuyas, doon may pino, may bawang, may tubig, dito wala. Pero nandito tayo sa gitna ng tubig, hindi nila alam na yung daan na yun binuksan kahit imposible para pumunta sila sa promised land. Tama po ba? Kasi you cannot reach your promised land if you keep on looking on your Egypt land. Hindi mo matatawid ang Red Sea kung gusto mo ng buhay sa Egypt. Yung Egypt, doon sila galing. Ano ibig sabihin ng Egypt? Egypt is a picture of slavery, hardship in life. Suppress ang buhay doon. Puro problema, puro pasakit, puro pagkakaalipin kay Pero. Ganon yung buhay na gusto ng enemy sa atin at sa akin at sa iyo. Pero ang sabi ng Diyos, you have to look forward. You have to see the new things that the Lord is doing right now in your life. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan tumingin ka sa harapan mo. Tignan mo ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Restore. Hallelujah. The Lord says, hindi ako nagsabi nito si Jesus sabi niya, the Lord says, I will give you back what you lost. Ibabalik ko sa iyo kung ano nawala sa iyo. Sa Joel 2:25. Kaya kailangan alam mo ang word of God Kasi wala kang i-claim, wala kang ire-reclaim, walang mare-restore kung hindi mo alam ang pangako ng Diyos. So sa Kristiyano, sa ating buhay, para makilala mo si Jesus, kailangan magbasa ka ng Word of God. Because through that, you will experience God and His fullness, His miracles. Pangalawa, kailangan maranasan mo ang Diyos sa buhay mo. Sabi rito ng Zechariah 9:12, I tell you this now. O ngayon to, ang sabi, I will give back to you twice as much as you have lost. Doble ang pwedeng ibalik ng Diyos. Hallelujah! Binalik ba ng Lord ang buhay ng mahal ko sa buhay? Yes, kahit ako, binalik ng Diyos. Many times, I'm almost gonna die. May mga aksidente na muntik na kami. May mga sitwasyon na parang mamamatay na. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Ngayon, anong gagawin ko ngayon sa restoration na tinanggap ko? It's my time to share it to other people. Hindi lang para i-hoard to sa sarili ko. Ang ganda ng ginawa ng Lord. Akin lang to, hindi ko to i-share sa iba. May obligation because nakareceive ako ng goodness ng Panginoon. Ang obligation ko ngayon sa aking buhay, ipahayag ito sa mga taong walang pag-asa sa buhay. Amen. Sabi dito sa Deuteronomy 30 verse 3, God, your God, will restore everything you lost. Lahat, hindi po ako nangako ng Diyos. He'll have compassion on you. He'll come back and pick you up to pieces. Kung ikaw ay parang puzzle, hindi mo alam saan ka muli magsisimula, si Lord ang merong specialty diyan. Pupilutin niya muli isa-isa ang umpisa hanggang gitna, hanggang katapusan ng ating buhay. Muli, mabubuo ka kay Jesus. He is the restorer of life. He is the restorer of my heart. He is the restorer of my hope. Lahat. Isinuko ko sa Diyos dahil alam ko, broken into pieces ako. Pero sabi ng Lord, He will pick me up again. Pupulutin tayo muli ng Diyos from all the places where you have been scattered. Kung saan ka man lugar, tingin mo parang iniwang ka na nasa ere, kasama po pa rin doon ang Panginoon. Amen. Amen. Teka, hindi tayo okay. Wala pa. Next. Ang daming promises yan na binaon natin ngayong umaga. Psalm 30 verse 11, you have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy. Pag-usapan natin ito. Kapag tayo ay malungkot, nakakatawa ka ba? Hindi. Kita sa countenance na malungkot ka. Nakakasayaw ka ba pag sinabi ng worship leader, tayo sumayaw. Sila na lang yan kasi sad ako. Pero ang sabi rito, He will turn our mourning into joyful dancing. Kahit hindi, tandaan ninyo, sa praise and worship, I've been, since 1980 po na nasave ako, ito na yung ministry ko as a worship leader. Tandaan ninyo, kapag ayaw ng katawan ninyo na kumanta, magpuri sa Diyos o sumamba,
mas lalo niyong gawin. Kasi utusan tayo ng ating katawan. Ba't ka sasamba? Ang dami mong ang problema. Magagawa mo pa bang tumawa o magpuri sa Diyos? Ang dami mong pagsubok. That's the time that you have ito yung sinasabi, from mourning into joyful dancing. Kahit ano ang nararamdaman mo, hindi yan ang basihan para pigilan mo na hindi ka makapagpuri sa Diyos. Paus na yung worship leader. Ikaw, nag-decision ka, hindi ako kakanta, hindi ako magtataas ng kamay dahil may trials ako ngayon. The more you have to worship the Lord. Share ko kanina, 3 hours sa loob po kami ng hospital bed ni Pastor. We worship the Lord. Pinakanta sa akin ng Lord. Tandaan niyo, saan ko na-receive tong song na to? Nasa loob ako ng restroom. Down na down ako. Sabi ko, Lord, hindi ko maunawaan ano to ang aming pinagdadaanan ngayon. Ang bigat na pagsubok. Maha-heart bypass si Pastor. Pero Lord, give me the reason to be joyful in your presence in spite of na may mga problema. Alam niyo, biglang nag-ring sa akin yung kantang, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is my strength and my portion forever. Diba? Alam nyo, when I started to sing, lumabas ako ng banyo. Sa loob ako ng restroom, minute ng Holy Spirit. Pag madali ko paglabas, sabi ko kay Pastor, ganyan si Pastor nag-iisip, Diyos ko, mababypass na ako, 2 araw, 3 araw. Sabi ko sa kanya, Dad, let's start to worship the Lord. Binigyan ako ng song ng Panginoon. Awitin natin to. And then we started 5:30 in the morning. We ended up 8:30 in the morning. Yung mga nurses magbibigay ng gamot. Oops, nag-worship yung mga pastor. Uy, teka, hindi tayo makakuha ng dugo nila. Uy, teka, hindi tayo makapag-check ng labs. Teka, atras tayo. Because they honor, as a pastor, they honored our fellowship with the Lord that time. Hallelujah. 3 hours worshiping the Lord. Kaya importante na kapag tayo ay umaawit sa Diyos, kasi alam nyo ba, lahat ng mga mensahe ng inaawit natin, based on the Word of God. Kaya pag tayo umaawit, we are declaring faith in our lives. Pinapagtibay natin, hindi yung katabi natin, kundi yung sarili natin. Na ang Diyos ay totoong buhay. Kaya pag sinabi ng worship leader, tumayo tayo. Ay, worship leader pa lang, simula na. Hallelujah! Salamat, salamat! Ay, talagang salamat, O Diyos, diba? Kaya, hindi ka lang na sumusunod sa motion. You yourself, sabi ni David yan sa Book of Psalms, sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sabi ni David, kinausap niya yung sarili niya, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Sinabi ni David down na down ako, sabi ng katawan, down tayo lahat. Pero sabi ni David, why so downcast, O my soul? Bakit ka nahihirapan sa loob? Put your hope in God. Kasi pag naging tama ang pananaw mo at paningin mo, mula sa sarili mo, tumingin ka sa Diyos, lalaya ka, kapatid. Ang praise and worship ay nakakapagpalaya. Tandaan natin yan. Kaya kapag may opportunity na sinabi sa atin, let's start to praise the Lord and worship Him. Whatever, ano yung sitwasyon mo, utusan mo ang sarili mo, sumamba ka o kaluluwa ko sa Diyos. Magpasalamat ka. Alam nyo, meron kaming, nakita ko, kasi meron po once a year na sineselebrate sa Amerika, like last day, ay Thanksgiving Day. Ang Thanksgiving Day, yan ay lahat ng pamilya nagsasama-sama sa kainan para magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya. Kung ano man yung Thanksgiving mo, ipagpasalamat mo. Kaya po ang praise and worship, it is an act of our thanksgiving to God. Amen. Ang worship, ito ay pagsamba kung sino ang iyong Diyos na sinasamba. Kaya wag po tayong magkakamali na iniisip natin, ang tagal naman magpakanta ng sister na to o ng brother. Ay, praise and worship, medyo late ako darating. Forward na. Para hindi ako masyadong sasayaw doon. Sana, tumayaw po tayo. Mga kapatid, alam niyo ba ang importante sa part ng service? Worship. Kasi binubuksan nito, binubungkal nito ang ating puso para tayo ay magsimulang lumapit sa Diyos.
song, I can see in you the glory of my King. Amen. Dapat nakikita. Sister, hindi ka naman plastic na ang bigat ang pagsubok ko. But you know, in your heart, there is joy, diba? Masaya ka pa rin, katulad nung shinare ko kanina, kahit may pagsubok, sa gitna ng story ng microwave, nakapag-share ako. Hindi hadlang, hindi ako makapag-share kasi ang dami-dami kong trial. Di yung trial mo ang maging aral. Tingnan mo kung paano ka ilutas ng Diyos sa problema mo. Saka mo ibahagi sa iba yan. Kasi as you impart, as you refresh others, sabi sa Proverbs, you yourself will be refreshed too. Kapag nakapagpalakas ka ng iba, ang unang napapalakas, hindi naman yung pinalakas mo, ikaw. Dahil alam mo na strengthen yung faith mo. Amen. Hallelujah. Tagal ni Pastora. Hallelujah. Sundan natin. I will turn their mourning into gladness. I will give them comfort and joy instead of sorrow. Hallelujah. Totoo yan. Kung ang mukha mo ay talaga naman downcast. Sabi ng Lord, mourning into gladness. Mula sa pagdadalamhati tungo sa kagalakan. Nung dumadaan kami sa pagsubok, hindi ako makatawa. Pero, nung nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng pagsubok na yon, ngayon punong-puno yung puso ko ng pasasalamat na sinishare ko po sa inyo na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sabi, comfort and joy instead of sorrow. Nasa loob kami ng 2 weeks sa loob ng 4 corners ng hospital. Walang tulog kasi po 3:00, madaling araw, kukunan na ng phlebotomist ng dugo si Pastor. 4:00, i-x-ray. 5:00, kahit bagong opera, maraming tangke ng dugo, tubig, iikot, kailangan mag-walking. Masakit ba lahat yon? Yes, mahirap. Pero kailangan sumunod para makarecover ang katawan. Para mag-function. Ganun din tayo. Kahit may trials, masakit, kahit may pain, may challenges, may problems sa buhay, kailangan tayo sumunod. Bakit? Para lumakas tayo muli. So don't take challenge in your life, parang bitter ka, na para bang wala ng pag-asa kay Kristo. Merong pag-asa, sabi sa Isaiah 6:13, to all who mourn in Israel, sa lahat ng mga nalulungkot sa Israel, He will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. Kaya kapag merong pagkakataon, kahit sa kwarto mo, o kahit sa gitna ng sitwasyon mo, magsimula kang magpuri sa Diyos. Dahil ang sabi ng Word of God, festive praise instead of despair. Minsan may kausap tayo, ang hirap ng buhay, puro tayo hugot. Bakit kaya palitan natin, kahit may problema, kahit may mga hugot, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Mabuti pa rin si Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Habi dito sa sumunod sa restore. God, sabi dito sa Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Gusto ma-restore ng Lord kahit ang ating sickness. Sabi sa Exodus, if we will serve the Lord, He will bless our food and water. Kapag tayo ay sumunod at naglingkod sa Diyos, pagpapalain niya ang ating pagkain, maging ang ating inumin. Mga tubig, sabi, dahil siya ang tubig ng buhay. Siya ang pagkain ng totoo ng ating buhay. By His wounds, we are healed. The communion tayo kanina, what is the significance of communion? Kanina ginawa niled tayo ni Pastor Anthony. It is the remembrance of God's forgiveness of our sins sa cross, healing sa ating mga karamdaman, at bigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagbabalik. So ang buhay hindi lang nandito sa lupa. Hindi pa tapos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Jesus sa buhay mo. Jeremiah 13:17, I will restore you to health. Sabi mo ulit yan sa katabi mo, i-restore ng Lord ang iyong kalakasan. And heal your wounds, declares the Lord. Ngayon, i-declare mo sa sarili mo, by His stripes, I am healed.
God will restore my health. God will restore my family. God will restore my future. Amen. Declaration of faith yan, mga kapatid. Hallelujah. Many times, dito lang natin sinasabi eh. Kaya ngayon, may counteract din yung brain. Sabi, totoo nga ba yan? But when you start to declare and to confess the goodness of God, then your faith will be strong. Bakit? Importanteng dinedeclare. Kasi po, connected ang ating speech sa ating hearing. Tandaan ninyo, inaral ko sa worship yan, sa pag-voice lesson. Ang bibig daw natin, pag kumanta tayo, dapat naririnig natin ang lyrics ng kinakanta natin. Dapat connected to. Tandaan ninyo itong dalawang to. Kasi madali mong matatandaan ang lyrics ng kanta kapag ito ay maliwanag mong nasasabi at iyong naririnig. So, ibig sabihin, ganun din ang faith, ang Word of God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, the moment that we declare the Word of God, our faith will be strengthened because we are hearing. Yung faith natin lalakas dahil naririnig natin. Kaya hindi lang ito yung faith. Kamusta na yung faith mo, sister? Okay naman. Ayos lang. Okay. Oh, may word of God ka na bang nalalaman na memorize? Na-memorize lang eh. O sige nga, pakideclare mo. Ay, hindi ko masabi kasi memorize lang. It's good to memorize, pero kailangan din may declaration. Kasi kailangan may strengthen yung ating faith. Kaya sabi rito, kung ikaw may nararamdaman, Lord, in Jesus' name, salamat, ikaw magpapagaling sa akin. Panginoon, masakit yung ganito ko, pero ikaw ang aking kagalingan. Declare it. Lord, may problema ako ngayon, pero alam ko ikaw ang solusyon, tutulungan mo ko. Amen? Praise God. The little things we suffer now, Pastora, ano sabi mong little things? And laki-laki ng problema ko, little things. Sabi, now lang naman. So, sabi rito, the little things we suffer now for a short time are making us ready for the great things God is going to give us forever. Sabi, so bawat trials may expiration date. Yan. O, taya nila. Yay! Yoo! Kailan kaya yun, Lord? Short time lang, short period of time, momentarily lang ang ating trials. Why? Because God is readying us for the great things that God is going to give us forever. Pwede mo bang i-declare ulit yan sa kabila naman? Pero ito lang paalala ko, huwag kang magsalita mag-isa, delikado yan. So umanap ka ng kausap mo, sabihin mo, God is making us ready for great things. God is going to give us forever! Hallelujah! My forever kay Lord. O diba, may forever. Yung good things and great things, may forever. Pero yung trials, for a short period of time. Eh, ang hirap po, Pastora. Eh, hindi, kailangan ipasa natin yan. Let us pass the trials. Kasi alam nyo po, kapag pumasa tayo sa trials, di ba, sino rito nag-aral, ayaw natin ng mga test. Takot tayo pag sinabi ng teacher, okay, may exam tayo today. Naku, hindi ako nakapag-aral. Naku, hindi ako nag-review. Naku, paano yan? Wala ako na-memorize. Ang trials, ganyan din, dumarating para i-test tayo. Gaano tayo magtitiwala sa Diyos. Kaya huwag tayong bibitaw kapag tumadaan tayo sa pagsubok. Dahil nire-ready tayo ng Lord for great things that God is going to give us forever! Yeah! Gusto nating marinig pagdating natin kay Lord, well done, my good and faithful servant. Diba? Yun ang reward. Yun ang reward. Sabi ni Lord, ang dami mong pinagdaanan sa lupa, pero nagtiwala ka. Kaya meron talagang great reward. Sa lahat ng nag-suffer, sa lahat ng tinest yung patience, sa lahat na nag-endure sa ating battles, there's a great reward. Hindi man dito sa lupa, pero meron sa langit for sure. So don't give up. Don't give up. Yan ang wag na wag nating gagawin. Ang bumitaw, tumigil sa ating
paglakad sa Diyos. Let us continue to run and finish the race that God has set before us. Walang titigil. Sabi mo sa katabi mo, walang titigil. Walang mag-give up. Walang mag-quit. This is my favorite book. Way back, matagal na panahon. Teenager pa ako na nasave ako, 16 years old, 1980. The bumps are what you climb on. Encouragement for Difficult Days by Warren W. Wiersbe. Binasa ko yan. Ang bumps daw are not a stumbling block, but a stepping stone. Sabi nung dalawang bata na nag-uusap, bakit ang hirap umakyat sa taas, ang daming bato? Sabi nung isa, hindi mo ba alam na ang bato ay hindi hadlang, kundi ito ay tuntungan para maabot natin ang taas at tuktok ng bundok. Tingin natin ang mga bato sa ating dinadaanan, parang hadlang. Hindi siya stumbling block. Pero gamitin mo yung mga pagsubok na yan na isang tuntungan para marating mo ang taguktok, yung taluktok, yung tuktok ng bundok. At doon ang ibig sabihin ay tagumpay ka kay Kristo. Amen? Huwag tayong tumingin na, ato kasing bumps na to, mga bato na to, hadlang. Hindi sila hadlang. Sila ay hagdan mo upang tuntungan na marating mo ang tuktok ng tagumpay kasama si Kristo. Amen? Favorite ko yung book na yan. Sabi doon sa isang book, have you ever felt like giving up lately? Kaya wag daw tayong mag-give up kasi there's a great reward. Sabi sa Joshua 21:47, not single one of all the good promises of the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Lahat ng pinangako ng Diyos ay hindi naiwang, hindi tinupad. Lahat yun ay tinupad. Not left, was left unfulfilled. Everything he had spoken came true. Totoo ang salita ng Diyos. Huwag tayong magduda. All God's promises are yes and amen. 2 Corinthians 1:20, this is the year of the Lord's favor. Kapag binasa natin to next year, paano yung pastora, ilang araw na lang, patapos na po ang 2025. Di ba sabi mo ulit sa 2026, the year of the Lord's favor pa rin yan. Kasi every year is the Lord's favor. Every day we have a favor from God. Every day it is a favor from God. Sabi ron, diba? Sabi, the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor, has set me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Sabi dun sa Word of God. Now, it's time to hit and reset your button. It's time to hit. Boop! Beep! Start ka ulit. Kung tumigil ka na, no, nag-stagnant, huminto ka dahil napagod ka, along the way sa mga trials ng buhay, na-drain, na-exhaust ka, na-vacuum lahat yung energy mo sa lahat ng sitwasyon, then it's time to hit the reset button. I-reset mo ulit yung button mo, it's about to start again, all over again. Ibig sabihin daw ng resetting the button, initiating a process of restarting or restoring something, whether it's a device, a system, or even a personal situation to previous state or to fresh start. It's time to restart again. Magsimula ka muli. Kung huminto ka na, tumayo ka muli. Pagpatuloy mo, meron pang panahon. Kung ikaw ay napagod, okay, nagpahinga ka, huwag mong tagalan yung pahinga. It's time to stand up. Sabi ng Word of God kanina sa Revelation, di ba? Strengthen what is remains. Wake up to what is dead. Kailangan gisingin mo pa kung ano yung ibang natutulog. Pangalawa, sabi mo sa katabi mo, tulog ka na ba? Salamat po. Ngayong umaga, I'm done with my preaching. Natuwa ba tayo sa Lord? Tapos na ang mensahe. Busog na busog tayo. Ang daming pangako ng Diyos. Pero ang buhay tuloy pa rin, diba? Maghihiwa-hiwalay na po tayo. Babalik din kami sa Amerika. Kahit tayo naman lahat ay may kanya-kanyang buhay. Pero tuloy-tuloy. Walang hihinto, walang mag-give up.
Dahil mabuti ang Diyos. Ako lagi, ito yung ending ko. I'm done with the preaching. I had laid up, nilagay ko na po lahat sa inyo yung pangako ng Diyos. Ang application ay nasa inyo po. So, hindi lamang natin to narinig. Dapat ito'y maisagawa natin sa ating mga buhay. Lahat tayo haharap muli sa buhay, kanya-kanya. Ang mahalaga, at the end, magkikita-kita tayo sa langit, di ba? Walang naiwan, walang bumigay, walang nag-give up, walang tumigil. Mahirap man yung ating tinakbo, tandaan natin, the bumps are what we climb on. Gamitin nating tutungan ang mga sitwasyon because God will restore everything. He will not leave yung ating mga pangako na tinanggap sa Diyos. Hindi niya hayaan na hindi natin nakita into fulfillment. Everything that the Lord has promised will surely come to pass because He is good. Our great Father in heaven, so good. Ang Holy Spirit at work sa ating buhay. Hey Lord, ang daming mga pangako. Take it. Lumagot tayo kay Lord. Tayo, sama-sama tayo sa Panginoon. Nabago na ngayon umaga yung ating mindset. Ang prayer ko, nabago lahat ito ng ating mga pananaw sa buhay. Ang tandaan natin, lagi ganito mga kapatid, anytime soon, Jesus is coming again back for us. Dapat, Lord, hindi ako may iwan pag dumating ka. Ano man yung mga naging pagsubok ko rito, tutulungan mo akong magtagumpay. Diba? That at the end of time, our great reward is Jesus Christ. Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil, huwag tayong magtampo sa Diyos. Kung may tampo ka ngayong umaga, kapatid, sa Panginoon, himingi ka ng tawad. Reconcile mo yung sarili mo. I-restore mo muli yung sarili mo sa Kanya. Magbalik loob ka muli kay Kristo. Tayo po tayong lahat. Sige po, sa ating pagkakatayo as we close our eyes, kausapin mo si Jesus sa iyong sarili. Sabihin mo sa Kanya, ano yung totoong damdamin mo. Kung may hurt ka sa oras na to, hindi pagpapatawad, nakatali ka sa sama ng loob, at mga pain na nakasugat sa iyo, piliin mo ang magpatawad upang lumaya ka. Ihingi mo ng tawad dyan kay Jesus. Thank you, Lord. It's a time of refreshing. Time of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. Let's say, my soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord, than being with you, than being with you. Times of refreshing. Times of refreshing. Here in your presence. Here in your presence. No greater blessing, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. Oh, my mind is renewed. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. Greater joy, Lord, than being with you. This morning, kung nandito ka, kapatid, at narinig mo ang mensahe, at wala ka pang relasyon kay Jesus, or maaari na nanlamig ang puso mo, nagtampo sa Kanya, manalangin tayo sa umagang ito. Panginoong Jesus, salamat po. Narinig ko ang iyong mensahe sa umagang ito. Dahil dito, alam kong mahal mo ako at nangungusap ka sa akin.
Nais ko pong magkaroon ng isang magandang relasyon sa iyo dahil alam ko na hindi ko kaya ang pagsubok sa buhay na ito. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, kasalanan, pagtatampo, Panginoon, at paglayo sa iyo. Sa oras na to, Lord, narinig ko na gusto mo akong ma-restore muli. Magbalik loob sa iyo, Panginoon. Iwan ang hindi maganda at pulutin ang magagandang bagay upang makita ko na may maganda kang inahanda sa akin sa araw na to hanggang sa bukas, Panginoon, na darating. Patawarin mo po ako sa aking pagkukulang. Patawarin mo ko ako'y may naisip na hindi maganda. Nasabi na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Mga nasambit na salita na alam ko na nagdulot, Panginoon, ng paghati sa banal na Espiritu. Nakasakit man ako o ako'y nasaktan, pinipili ko na magpatawad din sa mga taong nagkasala sa akin. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Gasan at linisin mo ang aking isipan, ang aking puso. Bigyan mo ako muli ng pag-asa na harapin ang aking bukas kasama kay Jesus. Palakasin mo muli ang aking espiritual na kalakayan, Panginoon, at kalakasan galing sa iyo. Hayaan mo muli na manabik ako sa iyo, Panginoong Jesus. Mahalin kita muli tulad ng dati, Lord, na masipag na naglilingkod sa iyo. But along the way, Lord, ako'y nanlamig. Nais kong magbalik loob sa iyo. Nais kong tanggapin ka sa aking puso bilang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Hari ng aking buhay. Manguna ka sa layunin mo sa aking buhay, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban lamang, Panginoon. I-restore mo ako muli sa iyong kawan, O Diyos. Mapalapit ako muli sa iyong puso. Mangusap kang muli sa akin ng mga pangako mo. O Diyos, maglingkod ako muli habang ako'y may lakas pa. At samahan mo ako sa pagtawid sa buhay na kung saan, Lord, kailangan kita sa akin. Apart from you, I can't do anything. Without you, Lord, I am nothing. Ikaw ang tangi kong kailangan, ang iyong salita, sandigan, at matibay na muog ng aking buhay. Holy Spirit, samahan mo akong muli sa aking paglakad sa kalooban mo. Salamat aming Amang nasa langit, mahal mo kaming lahat. You care for us, O God. Salamat sa aming tinanggap na seed of life, Lord, seed of faith. Yung word na narinig namin sa umagang ito ay salita mo at hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Mangyari ang iyong kalooban. Makita ko ang muli ang iyong himala sa akin at tugon sa akin panalangin. Panginoon, salamat sa pamilya na ibinigay mo sa akin. Salamat na may church, O Lord, na nag-aalaga sa akin. Salamat sa bawat isa. Salamat sa mga blessings na tinatanggap namin. Lalo na ang huminga araw-araw, O Diyos. Dahil meron ka pang plano sa aming buhay. Hindi ka patapos sa amin, Panginoon. You are still at work, O God. Gusto mong i-repair ang aming buhay. Gusto mo kaming may restore, Lord, muli, spirit, soul, and body. Salamat, Lord, at dalahin ko ang buong church dito sa Noveleta. Gamitin mo at marami pang lugar ang mahahayo at marinig ng iyong mga salita. Ang kaligtasan ni Jesus at ang pag-asa sa buhay ay maibahagi sa bawat puso na napipighati, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa amin sa umagang ito. Kapahayagan na ikaw ay buhay at babalik muli sa aming lahat. Ikaw ang aming Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat, pagsamba at karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito pong aming dalangin at pagtitiwala at ang lahat ay magsasabi ng Amen! Amen!